At ganun din po bumabati po ang buong Christ Life Church sa mga kasama namin sa online sanctuary at ganun din po sa aming senior pastor, Pastor Noel, Pastora Michelle at sa mga kasama namin sa TLGC, kina Bishop, magandang gabi po sa ating lahat. Kami po muli ang Christ Life Church. Maraming maraming salamat po sa pagtugon sa paanyaya ng Panginoon sa hapong ito. Ako po si Brother Yanyan po ng Christ Life Church po, bumabati po ng isang pinagpala at lubos na masayang gabi po sa ating lahat po. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya muli sa akin. So sa lahat po ng pagkakataon na tumatayo ako dito, isa lang yung pinagpapasalamat ko, yung pinagkakaloob ng Panginoon na pribilehiyo. Kasi marami ang masigit na marunong, marami ang masigit na magaling, pero salamat sa Panginoon dahil tumitingin siya dun sa puso na handang maglingkod sa Kanya. At ganun din po, maraming salamat sa mga kapatid natin na nag-prepare ng sanctuary. Alam ko maaga po sila dito kaninang hapon. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganun din sa mga kasama namin sa multimedia, maraming salamat po. So, ganun pa man po, malugod po namin kayong ikinagagalak na kasama sa hapong ito. So sa hapong ito, gusto ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon. I just want to share po, for the past weeks po, sobra yung encounters, personal life at sa pamilya po namin. But the Lord was still remain faithful. Alam niyo po yung pag rooted and grounded ka talaga sa salita ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, kahit ano yung mapagdaanan natin sa buhay ng bawat isa sa atin, isa lang yung binabalikan natin the Lord is in control. Alam niyo yon, yung kapag hindi mo na maintindihan yung nangyayari sa buhay mo, kapag medyo, alam mo yun, kahit alam mo naman yung direction, pero minsan talaga bilang tao, sa nakikita ng realidad ng buhay ng bawat isa, minsan talagang naguguluhan ka din. But the Lord will still remain faithful. Sobra yung pagsama ng Panginoon, sobra yung pagtitiwala ng Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon at yung Panginoon nagtitiwala din sa atin na alam ng Panginoon na kung ano yung ibinigay niya sa atin na pagsubok, kaya natin pagtagumpayan yon kasama ang Panginoon. So, sa gabing ito, isa rin po yun sa parte siguro ng gusto kong ibahagi sa inyo. Pero, mag-focus po tayo sa Galatians chapter 4, beginning verse 4 hanggang 7 po. Pinamagatan ko po itong, we are His children and He is our Abba Father. Sobrang napaka gandang pakinggan sa pakiramdam yung meron kang inuuwi ang Abba Father. Yung after the long day, alam niyo yun yung feeling na galing ka ng trabaho, after ng tiring moments mo sa office, sa schools, meron kang inuuwi ang matatawag mong home. Meron kang mababalik ang tinatawag mong Panginoon, Ama mo, after yung mahabang pagtakbo mo, yung meron kang safe zone, meron kang headquarters, meron kang Diyos na tinatakbuhan mo sa mga panahon na nahihirapan ka. So that's actually one thing na gusto ng Panginoon iparana sa atin sa gabing ito, yung maka-establish tayo ng lalong higit na malalim na relasyon at mas intimate na relasyon sa Kanya. Sabi ng Galatians chapter 4, beginning verse 4 hanggang 7, sabi dito, himay-himayin po natin ito, 4 na verse po ito. Kanina po, nagkukwentuhan kami dito sa sanctuary. May share ko lang po sa online, sabi ng mga kasama ko dito, buong Galatians daw po. Gusto nila mag-sleep over dito sa church kasi naka-aircon daw. So, hindi po, 4 verses lang po tayo sa gabing ito. Sabi ng verse 4, sabi ito, but when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. Verse 5, God sent Him to buy freedom for us who were slaves to law so that He could adopt us as His very own children. Napakasarap pong pakinggan ng mga word na sinasabi dito sa mga talatan. Sabi ng verse 6, and because we are His children, God has sent a spirit of His Son unto our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Verse 7, now we are no longer a slave but God's own child. And since you are His child, God has made you as heir. Sa Tagalog po, ang sabi dito, sa Galatians, Kabanata 4 po, talatang 4 hanggang 7, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kundi tayo po yon. Ang Panginoon po ay isinilang ng isang babae na muhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. So
So minsan po tayo po 'yon, tayo po yung pinalaya ng Panginoon. Sa gayon, tayo'y maibilang sa mga anak ng Diyos. Sa verse 6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Verse 7, hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil sa kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming maraming salamat, O Diyos, sa hapong ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. We are praying, Panginoon, na hindi ang salita ko, kundi ang mga salita mo, Panginoon, ang mahayag sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Mangusap ka, Panginoon, magpakilala ka, Panginoon, ng higit sa iyong mga anak at sa iyong mga lingkod, Panginoon, sa hapong ito sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw manguna, mangusap sa pangalan ni Jesus. Amen. So, apat na verses po itong pag-aaralan natin. Una, sa verse 4, He came not to be served, but to serve. Ang Panginoon po ay naparito sa lupang ibabaw na ito, hindi para paglingkuran, kundi para siya mismo ang maglingkod. Napakababang loob po ng Panginoon na kagaya ng pinag-aralan natin ng Sunday. From a king na Diyos siya, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Kung maalala po natin yung nabanggit ni Brother Marty doon, dinescribe pa niya yung mga robe, yung kung paano pinapicture out niya sa atin, yung kasuotang panghari na hinuhubad at unti-unting pinapalitan ng kasuotan na bilang tao. Kung gaano yung kababang loob ng Panginoon na abutin tayo dun sa kalagayang meron tayo. He came not to be served, but to serve. Ang sabi ng verse 4, but when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. Si Jesus is minarapat ng Diyos Ama na maging 100% human para maabot tayo dun sa kalalagayan na meron tayo. So what we are trying to establish here po is kung paano tayo inabot ng Panginoon dun sa buhay na meron tayo noon hanggang sa buhay na meron tayo ngayon. Nakasama na natin siya. Ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos po ay tapat, hindi siya nang iwan, hindi siya nang nagpabaya. Maaaring masabi ng tao na minsan nararamdaman niyang napabayaan siya, pero the reality is hindi. Kasi ang Panginoon hindi siya, kahit kailan hindi niya tayo binitawan sa paningin ng Panginoon. This is the greatest expression of love by our Father. Yung love in action, napakaganda po nun eh. Yung pagmamahal na hindi lang sa salita, kundi pagmamahal na isinasagawa. This is the greatest expression ng Panginoon, ng Diyos Ama ng pagmamahal niya sa atin. Yung ipinadala niya yung kaisa-isa niyang anak. Siguro, gasgas na to sa maraming preaching, pero I wanted to ask, even the parents, siguro hindi nila, can't imagine na yung kaisa-isa nilang anak ipapadala just to save the other na hindi naman related sa kanila. Siguro kung may makapag-decision man nun, pero mahirap. Pwedeng may string pa na kapag naibigay na pwedeng hatakin o pabalik. But God the Father give it wholeheartedly. Diba? Yun yung greatest expression ng God the Father for us to justify na kung gaano niya tayo kamahal. Kaya kung sasabihin ng maraming tao na walang umiibig sa kanila, lalo na love month ngayon, bago matapos ang love month, ihabol natin to. So, kung sasabihin ng maraming tao na walang nagmamahal sa kanila, the reality is hindi. Kumbaga, kasi maraming taong hinahanap yung validation ng pagmamahal sa sanlibutan eh. Just want to remind the congregation na yung hinahanapan nating validation na mundo is minsang humatol sa Panginoon. Di ba? Kung hahanapin natin ang validation ng pagmamahal sa mundo, yung mundo minsang hinatulan ng Panginoon eh. Yung mundo minsang nagdala sa Panginoon para ipako siya sa krus ng Kalbaryo. So kung hahanapin natin ang validation ng pagmamahal sa mundo, hindi natin makikita ang totoong definition ng pagmamahal sa mundo. Makikita natin ang definition ng pagmamahal kapag tumingin tayo kay Kristo. Dahil si Jesus Christ at ng Diyos Ama ang totoong definition ng pagmamahal. Why? Kasi hindi lang nila sinabi yun sa pamamagitan ng salita, kundi ipinakita nila sa gawa. And the greatest expression of love ng God the Father, He make His love into action when He sent His Son, Jesus. Nung ipinadala niya ang Diyos, si Yesu Cristo sa buhay ng bawat isa sa atin. So, sabi ng Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not came to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Diba? Yung buhay ng Diyos na hindi kayang tumbusan ng salaping meron tayo,
ang siyang nag-ransom sa buhay ng marami. Kaya kagaya nung ini-establish natin dito sa relationship natin sa Christ Life Church, even as a one body ng Panginoon, ah, lagi nating ipinapaalala sa bawat isa na magkaroon tayo ng malasakit sa bawat isa. Kasi even yung katabi mo, hindi man siya kaibig-ibig sa paningin mo, pero yung buhay ng Panginoon naging ransom para sa kalayaan niyan. At ganun ka din. Ganun din tayo na bawat isa sa atin, yung buhay ng Panginoon ang naging ransom for our freedom. Ulitin ko po yung Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man did not came to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ganun tayo kamahal ng Panginoon na even yung buhay niya kaya niyang ibigay at naibigay niya para maging kabayaran ng ating kalayaan. Aminin natin sa hindi, naging prison tayo, na-imprison tayo ng kasalanan. Magiging ano tayo, ang tawag po doon, magiging sinungaling tayo kung sasabihin natin hindi tayo nagkakasala. Kasi doon pa lang sa pagkakasabi natin na hindi tayo nagkakasala na tayo. Di po ba? Doon pa lang sa sinabi natin na hindi ako nagkakasala, nagkasala ka na agad. Kasi lahat tayo naging subject sa kasalanan at minsan nagiging parte pa din ng buhay ng bawat sa atin. Pero hindi na doon nakatingin ng Panginoon eh. Hindi na nakatingin doon ang Diyos Ama eh. Nakatingin na ang Diyos Ama doon sa buhay ng kanyang anak na ibinigay sa atin. So hindi na tayo mako-condemn, hindi na tayo i-condemn ng sarili natin na hindi ka na makakalapit sa Diyos Ama dahil makasalanan ka. Hindi. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay ng daan para makabalik tayo sa Diyos Ama. At wala tayong kahit na anong ginastos doon. Wala tayong any cost na ibinigay to bid yung buhay para mapapunta sa atin. It's all by the grace of the Lord. I remember yung conversation namin galing sa Cavite last Saturday. Nag-end up kami bago natapos yung conversation ng mga kasama ko sa sasakyan. And I remember, it was Kuya Paul, Ate Lay, Ate Jane, and then Kuya Andrew. Andun kami. Sama na natin si Lia. Nandun kami, habang galing kami sa house dedication ng kapatid natin sa Cavite. Nag-end up yung conversation namin na we are all saved by grace. Tapos bigla kaming, nga no. Parang alam mo yun, kahit normal na naming naririnig na we are saved by grace, pero doon sa maikling conversation namin, kwentuhan, nagkaroon pa kami ng mas malalim na realization na we are all saved by grace. Kasi nung nandun ka na sa end group ng buhay mo, pero biglang pumasok na may grasya pa pala ng Panginoon, parang biglang, we are all saved by grace. Alam niyo, tas gano'n na lang kami, nag-end na lang yung conversation. Oo nga, no? Ganun na lang yung naging conversation namin. That's actually the reality. Hindi siya madaling, alam niyo yun, ma-absorb agad. Pero sa tulong ng Espiritu ng Panginoon na inilagay niya sa puso ng bawat isa sa atin, unti-unti, dun sa mga maliliit na bagay na pangyayari sa buhay ng bawat, sa maliliit na conversation. Kaya wag niyo pong i-miss out yung maka-fellowship, yung mga katabi ninyo sa upuan, Sunday morning, kung wala pa namang start ng gawain, wag niyo pong i-miss out yung maka-fellowship niyo po. Kasi sa ganung maliit na bagay na napagkukwentuhan lang namin, nagkaroon kami ng mas sigit pa na malalim na pagkakaunawa base doon sa experience namin on paano kami iniligtas talaga ng grasya, literally and spiritually po. So, sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So ang Diyos, ang Hesukristo na pinaglilingkuran natin ay naparito para hanapin at iligtas ang lahat ng nawawala. Once I was lost, ako minsan talagang sa buhay ko kahit sabihin ko na nagsimula ako na introduce agad sa akin yung Christianity, yung buhay ng paglilingkod sa Panginoon, talagang minsan dumarating din yung nalolost ako, lalo na nung mga unang panahon pa, mga 1970s ako. Nung mga naunang panahon po. Pero this is the reason why bumabalik tayo dun sa direction ng Panginoon. Kasi meron tayong Diyos sa buhay ng bawat sa atin. And this is the mission ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kung aaminin natin, kung magiging tapat tayo sa sarili natin na ligtas, minsan nawala tayo, yun yung purpose ni Jesus kung ba't siya naparito. Para kunin ka dun sa wilderness at dalhin ka dun sa promised land ng Panginoon. Kasi minsan, tayo bilang mga tao, minsan sobra yung nature ng tao na yung pride natin na ayaw nating aminin na minsan nawala tayo. Di ba? Kahit may sakit ka nang nararamdaman, ay hindi, wala akong sakit. Di
'Di ba kahit talagang namimilipit ka, hindi kaya ko pa. Kahit kahit sabihin mo kahit nakikita na ng mga kasama na hindi magpa-check up ka na, hindi kaya pa 'to ng ano ng hilot lang, 'di ba? Minsan yun yung kailangan natin bilang mga Kristiyano to surrender sa Panginoon. Aminin natin sa Panginoon, "Yes, Lord, I was lost na but salamat sa Panginoon dahil naparito ang Panginoon para hanapin ako at para akong nawawala ay dalhin niya sa perpektong direksyon niya." Minsan yun lang naman yung kailangan natin, eh. Wala namang ibang hinihingi ang Panginoon sa atin, yung aminin natin na hindi natin kaya, i-surrender natin sa Panginoon, na hayaan natin ang Panginoon ang mag-heal sa atin sa lahat ng mga experiences natin, sa lahat ng mga pinagdaanan natin, i-surrender natin sa Panginoon, hayaan natin na ang Panginoon ang magpahilom ng lahat ng sugat ng bawat isa sa atin galing sa nakaraan. Sabi ng John 10:10, "The thief comes only in order to steal and kill and destroy, but I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows." Yun yung purpose ni Jesus Christ. Yun yung ah, very reason kung bakit naparito ang Panginoon, not to be served, para hindi siya paglingkuran, kundi para siya nga ang maglingkod. To show the people how He loves us. Grabe yung pagpunta ng Panginoon dito, sabi ito, "But I came that they may have and enjoy life." So tayong tayo yung mga Kristiyano, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, tayong mga nakakilala sa Panginoon, hindi disenyo ng Panginoon ang buhay na hindi nai-enjoy. Ang disenyo ng Panginoon sa buhay ng bawat san is for us to enjoy it. Na nagbabalik ng pasasalamat sa Kanya. Kasi hindi mo mai-enjoy ang buhay mo kung hindi mo na-appreciate kung anong meron ka. The only time na mai-enjoy mo ang buhay mo is once na matuto kang maging grateful, maging faithful, at magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Ano ba yung pumuputol ng kaligayahan ng tao? Yung inggit, minsan, di ba? Di ba? Yung kahit pwede mo naman ang i-enjoy yung meron ka, pero dahil mas gusto mo yung hawak niya, yung meron ka ngayon hindi mo na-i-enjoy, yun naman yung minsan pumuputol sa kaligayahan ng tao, yung naiinggit ka sa kung ano yung meron yung iba. But the Lord was saying na ang disenyo ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin sa gabing ito, the Lord was wanted for us to remember na ang disenyo ng Panginoon sa buhay ng bawat san is for us to enjoy it. I-enjoy natin yung season na meron tayo, and who knows what's the Lord done ahead of us. Hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon para sa hinaharap natin. Yun yung sabi ng verse 4. And sa verse 2, ipinakita sa atin na, sa verse 5, verse 5 sabi dito, "God sent Him to buy freedom for us who were slave to the law so that He could adopt us as His very own children." Sa verse 5, it shows how the Lord walks where we walk. Kung paano ang Panginoon lumakad sa kung saan din tayo lumalakad. He sent Him to buy freedom for us who are slaves to the law so that He could adopt us as His very own children. Remember, dun sa verse 4, ipinanganak siya ng babae, subjected sa law. So tayo na nasa kautusan, nasa ilalim ng kautusan, sabi dun sa translation sa Tagalog, tayo na nasa ilalim ng kautusan, pinuntahan tayo dun ng Panginoon. Remember this. Let's picture out this. Sa palagay niyo po ba, possible ba na makarescue ang isang tao na hindi pumupunta dun sa lugar na kailangan niyang pagrescuehan? Kunwari, let's say na ako kailangan ko ng tulong, pero andun lang sa baba yung tutulong sa akin. So possible po ba na matulungan niya ako kung hindi siya aakyat papunta sa kung nasaan ako? Most likely hindi. So that's the way of the Lord, na pinuntahan niya ang tao dun sa kung saan lugar siya matutulungan ng Panginoon. Ito yung inintroduce kasi ng religion. Para maabot natin ang Diyos, we need to make effort. Trabahuhin natin to, gawin natin to, but the reality is, naparito siya mismo. Siya mismo yung lumapit. Wala tayong ginawa, siya mismo yung lumapit sa atin for us to be saved. Diba? Ikaw na nangangailangan ng tulong, hindi ka naman sumigaw ng malakas, pero pinuntahan ka ng Panginoon. Ikaw na minsan na denial na hindi na kailangan ng tulong, pero nilapitan ka pa din ng Panginoon. Ikaw na minsan na hindi mo tinatanggap na kailangan mo ng tulong, pero nilapitan ka pa rin ng Panginoon. He walks to where we walk to bring us to His perfect
plan. Napakaganda po nung sinasabi yung message ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Pinapaalala ng Panginoon sa atin kung gaano siya kabuti na Diyos na kahit hindi tayo ganun ka-open na tumawag sa Kanya, talagang wholeheartedly siyang lumapit sa atin just for Him to remind us that He has a perfect plan for us. Merong perpektong plano ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Sa 2 Corinthians 5:21, "For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins, so that He could be made right with God through Christ." If isn't God timing, ang sabi doon, He walks to where we walk. So kung nasaan tayo, doon pumunta ang Panginoon daw pala. So kung nasaan tayo bilang tao, yun yung pagkakadugsong ng kwento eh. Kaya naging tao ang Panginoon dahil ang ililigtas niya ay tao. Kasi minsan ang tao, hindi mo naman nararanasan, hindi mo nararamdaman yung pakiramdam ko. Minsan sabihin natin kay Lord yan eh, Lord, ganito ang buhay ko. Pero pag sumagot ang Panginoon sa iyo, sabihin ng Lord, minsan naging tao ako. Gets kita anak, sabihin ng Panginoon sa atin. Nararamdaman kita, anak. Yun yung connection eh. Yun yung gusto ng Panginoon na i-build sa buhay ng bawat sa atin na nararamdaman, alam ng Panginoon kung nasaan ka. Alam ng Panginoon ang pakiramdam ng pagiging tao. Nabuhay ang Panginoon subjected sa law, sa condemnation ng mundo. Alam ng Panginoon kung nasaan ang bawat sa atin. And what good thing here is, nung natagpuan tayo ng Panginoon, hindi niya hinayaang iwanan tayo doon. Di ba? Kasi madalas meron tayong mga nai-encounter along our journey na minsan kasabay natin, pero habang patagal ng patagal, naiiwanan na din tayo. Pero ganito kabuti ang Panginoon, nung natagpuan tayo ng Panginoon, hindi niya tayo hinayaang nandun lang sa bagay na meron tayo. Ang ginawa ng Panginoon, habang nag-journey tayo, unti-unti niya na pala tayong dinedirect doon sa perfect plan ng Panginoon. Alam niyo yun, kung gaano kabuti ang Panginoon, hindi niya hinahayaan na maiwang ka sa kung nasaan ka lang. Kumbaga, kapag hindi mo na kayang lumakad ng mag-isa, inaalalayan ka niya. Kapag hindi mo na kayang ihakbang ang iyong mga paa, binubuhat ka na niya patungo doon sa kanyang perfectong plano. Kaya minsan may mga bagay tayo na akala natin hindi natin kaya, pero nandun na pala tayo. Yung mga bagay na akala natin hindi kaya natin noong gawin, pero nandun na pala tayo. It's because of the Lord. Dahil noong mga panahon na hindi na natin kayang ihakbang ang mga paa natin, kinarga na tayo ng Panginoon para dalhin dun sa kanyang perfectong plano. So, sabi ito, if isn't God time, we can't force it. Kapag hindi pa oras at itinakda ng Panginoon, hindi natin kayang i-force yun, yung mga pangyayari. But what the Lord was saying here is, but if it is His time, you can't stop it. Kapag hindi pa oras, kapag hindi pa itinakda ng Panginoon, you cannot force it, kapatid. Kahit mag-strive hard ka, kahit pagpaguran mo ang lahat ng bagay, kapag hindi pa yung perfectong timing ng Panginoon, you cannot force it. Mapapagod lang tayo. Pero hindi sinabi ng Panginoon na hindi niya pangyayarihin. But if it is His time, you cannot stop it. Kapag yun na yung time ng Panginoon to prosper us, to bless us with His grace, overflowing grace, we cannot stop it. Tayo na ngayon ang magsasabi, Lord, parang hindi ko naman deserve. Lord, parang sobra naman sa pinanalangin ko. Di ba? So, He walks to where we walk. Yun yung sabi ng verse 5. Basahin natin yung verse 5. God sent Him to buy freedom for us who were slave to the law so that He could adopt us as His very own children. Grabe no? Hindi kanya sinabing adopted. Diba? Kasi yun yung ginamit doon na word is so that He could adopt us as His very own children. Hindi niya sinabing adopted children, kundi very own children. Na inari niyang talagang sa kanya ka. Hindi niya tiningnan yung nakaraan natin. Kasi minsan yung magiging definition kung sino ka is based dun sa nakaraan mo. Pero what the Lord was trying to show us sa gabing ito is, hindi nakabase ang Panginoon sa kaya mong gawin para maging anak ka niya. Hindi nakabase dun sa kaya mong i-perform para makonsidered ka na anak ka niya. Hindi dun sa lawak ng kaya mong walisin sa sanctuary yung basihan ng Panginoon para sabihin niyang anak ka niya. O hindi dahil sa gaano kadaming awitin ang kaya mong awitin para masabi ng Panginoon na anak ka niya. O hindi
dahil sa kung gaano kakahaba manalangin para masabi ng Panginoon na anak ka niya. Wala lahat yon. Ang tanging rason kung bakit tayo na-considered na anak ng Panginoon is because merong isang Hesukristo na isinugo para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. It's all because of Christ Jesus. Sa verse 6, He calls us by the name and no longer a sinner. Verse 6, and because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Gusto ko basahin to sa Tagalog, yung verse 6. At upang patunayang kayo yung mga anak ng Diyos, kasi isa sa characteristic ng mga tao is yung to see is to believe. So, this is the counterpart of the Bible. At upang patunayan na kayo yung mga anak ng Diyos, isinugo niya ang spirito ng kanyang anak sa ating mga puso. Mismong sa puso ng bawat isa sa atin, nananahan ang Espiritu ng Panginoon. At sa gayon, ay makatatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Even pala yung pagtawag natin sa Diyos Ama, ng Ama, Ama ko, is really a grace of the Lord. Kasi wala tayong inaral. Kasi di ba yung mga bata, para makatuto silang magsalita, minsan ginaguide ng mga magulang, di ba? Para matuto silang magsalita. Pero dito, sa case na to, mismong ang Panginoon ang gumawa ng daan. He sent His Holy Spirit sa puso ng bawat sa atin, at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko, Abba Father. Isaiah chapter 43 verse 1, kinonsider na tayo ng Panginoon na no longer slave, and He called us by our name. Ito minsan yung ginagawa ng mundo sa atin, binibigyan tayo ng pangalan ng mundo base doon sa mga nagawa natin noong nakaraan. Diba? Pag nagnakaw ka, anong tawag sa'yo? Magnanakaw. Di ba ganun tayo pangalanan ng mundo? Pag nakapagsinungaling ka, anong tawag sa'yo? Sinungaling. Di ba ganun tayo pangalanan ng mundo? Kapag nag-cheat ka, anong tawag sa'yo? Cheater. Di ba? Ganun tayo pangalanan ng mundo. But the Lord was calling us by our name. Tinawag tayo ng Panginoon base sa pangalan natin. At pag tinatawag tayo base sa pangalan natin, very personal po yun. Kasi kahit sa mismong mga kasama natin sa mundong ito, paano ba tayo tawagin ng mga kasama natin kapag hindi tayo kilala personally? Tinatawag tayo minsan na ate, hindi tayo tinatawag na sa pangalan natin. Minsan, huy. Minsan, uy, ano nga, halika nga dito, di ba? Pero kapag sinimulan tayong tawagin by our name, so ibig sabihin, nag-establish na ng relationship. Nag-establish na ng connection. So, sabi dito, He calls us by our name and no longer a sinner. Hindi na kinukonsider ng Panginoon yung mga nakaraan natin. Yes, naging parte yun ng buhay ng bawat sa atin. Pero ang ginawa ng Panginoon sa atin is parang ginawa niya tayong bago na animoy walang bakas ng kahapon. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya wag nating hayaan na madaya tayo ng kaaway, na makondem tayo na, ay dati ka naman ganito, ba't ka nagsiserve? Sabihin natin sa kaaway, oo, dati akong ganyan, pero salamat sa Panginoon dahil binago niya ako. Naanimoy hindi ko na pinagdaanan niya noon. Yes, may mga latak minsan na lumalabas, pero may grace ang Panginoon eh. May biyaya ang Panginoon, at dahil sa biyaya ng Panginoon, natututo ka mag-respond ng tama. Natututo ka kung paano yung tamang pananaw, na alam mo na kung paano ka makipag-deal sa mga ganung bagay, kung paano mo mag-respond sa mga ganung kaisipan. Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 1, Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Sabi ng Panginoon. Niligtas niya tayo, tinawag niya tayo sa ating pangalan, at kinonsider tayo ng Panginoon, inayari tayo ng Panginoon na sa Kanya. Di ba? Yung wala ka namang ginawa na tama, minsan, yun, tama bang sabihin niya? Wala ka namang ginawang tama para mahalin ng ganto, ng sobra, pero minahal ka niya ng Panginoon, at hindi ka lang niya minahal. Paano in-express ng Panginoon yung pagmamahal niya? Inari ka niyang parang sa Kanya. At kapag sa Kanya, inaalagaan ka niya, iniingatan ka niya, binibigay niya kung ano yung gusto mo, nang naayon sa Kanyang kalooban at sa iyong pangangailangan. Magkaiba kasi yung gusto mo lang sa kailangan mo talaga eh.
'Di ba? Mas pina-prioritize ng Panginoon yung kailangan mo talaga. Bonus na lang yung mga gusto mo talaga. Hindi naman kinakalimutan ng Panginoon yung mga panalangin natin. Hindi kinakalimutan ng Panginoon, hindi siya bingi para hindi niya marinig yung mga panalangin natin at yung mga nais ng bawat isa sa atin. Pero mas um, ipinagkakaloob ng Panginoon yung kailangan ng bawat isa sa atin. At sooner or later, ma-appreciate natin yon sa ginagawa ng Panginoon ng mga ganung bagay na mas binibigay niya yung kailangan natin higit dun sa gusto lang natin. Kasi minsan yung mga gusto natin, yung mga nagdadala sa atin sa kapahamakan. Pero yung mga kailangan talaga natin, yung nagdadala sa atin sa tagumpay. At yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Sa John chapter 10 verse 3, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. Tayo na mga tupa ng Panginoon na sumusunod sa Panginoon, alam natin kung ito ay tinig ng Panginoon dahil kagaya ng isang tupa, sabi dito sa binasa natin, ang isang tupa ay kilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Sumusunod ito sa dakong kung saan naririnig niya yung tinig ng kanyang pastol, kung saan sa dakong naririnig niya yung boses ng direksyon ng Panginoon. So tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang sumusunod sa Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, kilala natin ang tinig ng Ama natin. Even sa biological na mga anak, sa mga biological parents natin, minsan kahit hindi mo tingnan yung nasa likod mo, kapag narinig mong familiar voice, alam mo na nanay mo yon, alam mo na tatay mo yon, at sa mga magulang naman, alam mo na yung sumigaw sa taas ng bahay nyo ay bunso mo. Alam mo na yung unang sumigaw ay yung panganay mo na nagsimula ng away. Di ba? Ganun yung may connection, ganun yung may relationship. I hope that we could be able to follow kung ano yung in-establish ng Panginoon, yung relationship, yung personal relationship. Kasi the only time that you will be able to recognize the voice of the Father, of Christ Jesus, is kapag may relasyon ka sa Kanya. Kasi kagaya ng pamilyang sinasabi ko kanina, the only time na marirecognize mo yung tinig kahit hindi ka nakatingin, is dahil may relasyon ka doon sa taong yon at kilala mo siya personally. Di ba? Kasi kahit sa dami ng tinig sa mundo na magkakaparehas, alam mo yung distinctive voice. Alam mo na tinig yun ng magulang mo, tinig yun ng anak mo, tinig yun ng kapatid mo, ng kamag-anak mo. Why? Because there is a personal relationship. Same goes with our God the Father. If we are able to establish a personal relationship, alam mo na kahit sa ingay ng mundo, ng paligid na ipinapakita ng realidad sa'yo, kahit gaano kalakas ang sigaw ng mundo. Kasi alam niyo po ba na minsan talaga sa pangyayari sa buhay ng bawat sa atin, napakadaling tumingin dun sa pinakamalakas na tinig eh. Kahit hindi naman importante yung naririnig natin, napakaraming pwede natin pakinggan. Hindi natin makokontrol kung sino yung magsasalita. Kahit ngayon po, wala po kayong choice na ako po yung inassign sa Refuel Wednesday. Wala po kayong control doon. Di ba? Pero one thing is for sure, the Lord gives us a freedom kung kanino tayo makikinig. Kahit sa dami-rami ng maingay sa mundong ito, sa dami-rami ng malakas na tinig na nag-iimbita sa atin, hindi natin makokontrol yun po. Wala po tayong control sa mga ganung bagay. Pero meron tayong isang bagay na meron tayong control. May control tayo sa kung kanino tayo makikinig. Tama po ba? Maraming nagsasabi, maraming magsasalita, pero meron lang tayong control dun sa isang bagay kung kanino tayo makikinig. And I'm praying sa gabing ito, mas higit nating pakinggan yung tinig ng Panginoon, yung pag-anyaya ng Panginoon, yung invitation ng Panginoon sa atin. Dahil yung invitation ng Panginoon sa atin, hindi lang siya magtatagal ng buong maghapon. Ang invitation sa atin ng Panginoon ay panghabang buhay. Yung paanyaya sa atin ng Panginoon, kapag tumugon tayo sa paanyaya ng Panginoon, magtatagal yun ng panghabang buhay. Last Sunday po, isa po ito sa sinabi namin sa mga kabataan, isa sa mga challenge namin. Kaya church elders, leaders, wag po kayo magtataka kung minsan isang Sunday may tumabi po sa inyong kabataan kasi inutusan po namin isa sa naging challenge namin sa mga kabataan last Sunday kasi nagkaroon po kami ng fellowship. Isa sa mga naging challenge namin, try nyo mga kabataan, minsan umupo kayo sa tabi ng isa sa mga leaders ng church o kahit sa sino nakikita mo matagal nang nasa loob ng simbahan at naglilingkod sa Panginoon, try mong itanong kung bakit sila naglilingkod sa Panginoon. Kaya wag po kayo magugulat kung may isang kabataan na nag-i-interview po sa inyo isang umaga ng Sunday. Dahil isa sa naging challenge namin sa mga kabataan is masumpungan ng bawat isa sa atin kung gaano kasayang maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi
hindi na-promise ng Panginoon yung rainbow na buhay lagi, yung laging masayang buhay, na lahat magaan, lahat smooth sailing. But one thing na prinamis ng Panginoon na lagi kong pinangahawakan sa Diyos is may pagtatagumpay. Merong victory sa buhay sa pagsunod sa Panginoon. At habang nauunawaan mo yun ng palalim, mas nauunawaan mo yung salitang masayang maglingkod sa Panginoon. Yung masasabi mo na may reality ang mundo, nandun ka naman, nakikita mo, pero mas higit mong nakikita yung joy ng paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sa responsibility mo to, kundi dahil nag-uumapaw yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Nakikita mo na kung gaano ka pinagpapala ng Panginoon, hindi lang sa financial, kundi sa kalusugan, sa karunungan, sa kung paano mo i-manage ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Hindi ka talaga mag-aalinlangang mag-response ng tama sa Panginoon eh. At yung magiging response ng tama mo sa Panginoon is yung maglingkod sa Kanya ng may kagalakan. Hindi yung out of responsibility, kundi kundi nanggagaling sa puso na may kagalakang maglingkod sa Panginoon. Last verse, ang sabi sa verse 7, basahin ko po siya sa Tagalog, mas maganda po sa Tagalog. Sabi ito, hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil sa kayo'y anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana. So, habang binabasa ko po to, may na-remind sa akin ang Panginoon na isa sa mga paraan ng kaaway kung paano ma-trick din ang isip ng mga tao is pag sinabing tagapagmana, biglang pumapasok agad yun sa lapi. Di ba? Minsan yun agad yung nagiging trick ng kaaway sa atin pag nagbabasa tayo ng mga Word of God. Naalala ko to sa isa sa na-share siguro ni Bishop, kung maalala ko siya ng tama doon sa overflowing grace, overflowing blessing. Una agad na pumapasok sa atin ay maraming pera, bumabalong na mga salapi, mga bulsa na hindi nauubusan. But actually, part yon ng plano ng Panginoon. Pero una niyang ini-establish sa atin is yung mamana natin, yung kabutihang loob, yung tamang asal, yung tamang pag-respond dun sa kapwa natin, yung pag-ibig lalo na po. Napakahalaga nun yung makuha na ma-adapt natin pagdating sa Panginoon, yung pag-ibig na hindi ka tumitingin sa kayang ibalik sa'yo ng kapwa mo pabalik, kundi basta umiibig ka lang. Wala kang pakialam kung paano niya ibalik sa yun, pero yung maipakita mong umiibig ka sa kahit na anong paraan, maibalik man sa iyo ito ng tama, maiingatan man ito ng kapwa mo o hindi, pero umiibig ka lang ng umiibig. Kasi yun yung patunay daw na naglilingkod tayo, mga lingkod ng Panginoon, yung marunong kang umibig sa kapwa mo. So, He is now our Father to the fatherless and hope to the hopeless. Isa sa pinakamaganda siguro may iwanan kong message sa atin sa gabing ito, na He is now our Father. He is now a Father to the fatherless. Because sometimes kasi tayo bilang dito sa sanlibutan, wala tayong nakukonsider na nilalapit ang Ama, wala tayong kinukonsider na pag-asa, kundi ang sarili lang natin. But the message of the Lord sa hapong ito, sa gabing ito, sa atin is, He wants us to be our Father. Gusto ng Panginoon na maging ama natin siya. Ito yung invitation ng Panginoon. At gusto niya na bilang ama natin siya, siya yung maging pag-asa natin. Kasi sa reality ng pamilya po, di po ba sa aspeto ng isang pamilya, ang unang nagpo-provide is yung ama. Di po ba yun yung concept ng Filipino family na ang tatay magtatrabaho, ang nanay ang magmamanage, ang mga anak ang gagastos. Yun yung concept ng ang mga anak ang gagastos, ang mga anak ang joke lang po, mahal po natin ang mga kabataan natin. But that's the concept of the family po. Pero yung sa kingdom ng Panginoon, gusto din ng Panginoon na ipakita sa atin that He can be our hope despite of na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Kapag wala ka ng pag-asa, lumapit ka sa Panginoon, siya'y punong-puno ng pag-asa. Ipapakita niya sa iyo kung ano yung malawak na plano niya, higit sa kaya mong gawin. Sa Psalms 68 verse 5, Father to the fatherless, defender of widows, this is God. Sabi ng Psalm, this is God. He is a father to the fatherless, defender of widows, whose dwelling is holy. This is the Lord. Ito yung pinapakilala kong Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Sa mga nakakarinig sa atin sa online, sa mga makakarinig ng playback, this is the Lord. He is a father to the fatherless. He is the hope to the hopeless. Yan ang Diyos. At ang Diyos na ipinapakilala ng Christ Life Church sa buhay ng bawat sa atin, hindi niya nire-required for us to be good.
Hindi niya nire-required na ng maraming bagay na manggagaling sa atin. Because ang Panginoon ay inibig niya tayo just the way we are. Isa to sa lagi nagpapaluha sa akin na lagi kong naaalala pag naririnig ko yung, yung mga talatang yung laging nagpapaalala sa akin ng kung paano ang Panginoon ay umibig sa atin. Minahal niya tayo sa kung anong aspeto niya tayo natagpuan. Natagpuan niya tayong makasalanan, minahal niya na tayo doon. Natagpuan niya tayo na gusgusin, madumi, marungis, punong-puno ng putik, punong-puno ng alikabok. Minahal niya tayo doon. Hindi mo kailangan maghilamos muna bago ka humarap sa Kanya. Pero pag umaga po, bago naman kayo umattend ng church, maghilamos po tayo, ha? Di ba? Minahal niya tayo sa kung paano niya tayo nasumpungan. Nasumpungan niya tayo ng sugatan, walang pag-asa, nakadugmok, bigong-bigo. Minahal niya tayo doon. At ganun yung pag-ibig ng Panginoon, hindi niya nire-required ng something good na gawin mo bago Kanya mahalin. Hindi po. Yun ay buong-buong kasinungalingan kung ganun po ang maririnig natin kung ganun yung pakilala sa Panginoon. Pero ang Panginoon po iniibig niya tayo just the way we are. Kung ano niya tayo natagpuan, kung makasalanan ang sabi ng Biblia, inibig niya na tayo doon. At yung grasya ng Panginoon ang patuloy na magbabago sa atin, not by our own effort, kagaya ng binabasa nating passage po dito, na wala tayong ginawa na kahit ano para makonsidered tayo na anak ng Panginoon. Own son ng Panginoon, own children ng Panginoon, just because of Christ Jesus. Kasi sabi dito sa Romans chapter 15, verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Minsan babasahin po natin sa Romans chapter 15, verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Nakikita niyo yung mga pagkakalatag ng mga salita ng Panginoon. It's all because of the Lord. May the God of all hope. So kanino nanggagaling ang lahat ng pag-asa? Sa Panginoon. Fill you with all joy and peace as you trust in Him. Sa pagtitiwala natin sa Kanya. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Nakikita nyo? It's all because of the Lord. Yung pag-asa daw nang gagaling sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kaligayahan at kapayapaan dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So lahat ng kailangan natin ay nasa Panginoon. Kaya nating i-provide man minsan yung mga maliliit na bagay na meron tayo, pero pansamantala lang po yun eh. Lahat ng kayang abutin ng kamay natin, panandalian lang yan. Yung kaya kong abutin hanggang dito lang eh. Yung kaya kong lakaran hanggang dyan lang eh. Madali ako mapagod po sa totoo lang. 2 araw na po akong tumatakbo. Nagtatry po ako mag-jogging tuwing umaga, pero tuwing weekend lang po yun ha. Nakaschedule po yun eh. Kapag kapag Monday to Friday po, hindi po ako tumatakbo. Baka mahimatay po ako. So, alam niyo, ang Panginoon, gusto niyang Panginoon magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. And Abba Father is a term used in the Bible, kagaya ng binasa natin kanina sa verse 6. And because we are His children, God sent His Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out Abba Father. And Abba Father means it is a term used in the Bible to describe God as a close. Kapag sinabing Abba Father, it is describing us in a close relationship sa Panginoon. Close relationship, a personal and an intimate father figure. Hindi niya lang gusto na makilala natin siya by His name, by Jesus. Kasi if lalabas tayo dito kahit sa paligid lang natin, mga ilang di pa galing dito sa simbahan, tanongin natin, kilala mo si Jesus? Lahat kilala si Jesus. Pero if we ask them, do you have relationship with Jesus? Siguro some would say yes. Pero if we ask it deeperly, do you have a deeper relationship to God? An intimate relationship with the Lord? A close relationship with the Father? Siguro, may magre-respond, some will say yes. But praise the Lord, kasi may magre-response na yes. Those people that will gonna say yes, ang gagamitin para dun sa mga tao na mas mapalapit pa sa Panginoon. At tayo, yun yung disenyo ng Panginoon. After we build a relationship with the Lord, hindi natin dapat hayaan na matigil sa atin yun.
tayo na nakakilala sa Panginoon, na naparanasan niya ng biyaya pag-ibig niya, wag nating hayaan na tumigil sa atin. Hayaan natin na gamitin tayo ng Panginoon as kanyang daluyan para yung maraming tao man din na walang pag-asa, punong-puno ng kabigatan, ay maranasan din nila na may pag-asa sa Diyos. At isang pribilehiyo na magamit ka ng Panginoon for those people na kanyang mga gustong abutin pa din. Alam niyo yun, isang kagalakan na magamit ng Panginoon na para maabot yung marami pang tao. Diba yung maging parte ka ng ginagawa ng Panginoon, yung alam mo naman na kayang tumakbo ng gawain ng Panginoon na wala ka, pero yung maging parte ka pa din, alam mo yung isang napakagandang pribilehiyo yun eh. Yung alam mong kaya naman tumakbo ng Sunday service nang wala ka, pero dahil gusto ng Panginoon na makasama ka niya sa ginagawa niya, inaalaw ng Panginoon na makasama ka niya. Alam mo yun, hindi, yun yung mga ganong salita na nanggagaling sa Panginoon, yun yung magpapababa ng kalooban mo eh. Hindi yun yung, ay, hindi tatakbo yung gawain ng wala ako. Hindi mapangyayari ang mga bagay na yun nang wala ako, nang hindi ako nag-oo. But the reality is hindi. Umuo ka o humindi, tatakbo ang gawain ng Panginoon. Pero ang maganda dito is, masabayan natin yung ginagawa ng Panginoon. Makita natin kung gaano binabago ng Panginoon ang buhay natin at sa pamagitan ng pagbabago ng buhay ng bawat sa atin, nagagamit ng Panginoon para mabago rin ang buhay ng bawat isa. The very reason why, I want to close with this verse po, the very reason why God, the Father, sent Jesus is for us to have a personal relationship. Ito po yung dalangin ko sa gabing ito, sa buhay ng bawat sa atin, for us to have a personal relationship to the Father sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kasi it says in John 14 verse 6, I want to close with this verse po. Sabi ng John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except for me. Yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ang natapos na gawa ng Panginoon ay napaka-importanting parte ng buhay ng bawat isa sa atin. Kasi dun sa tinapos na gawa ng Panginoon, yun yung nagbukas ng malaking pinto para tayong sabi dito, minsang naligaw ay makalapit ng malaya sa Diyos Ama. Yung walang hinihinging requirements, walang hihingi ka ng valid ID, hihingan ka uli ng valid ID. Diba ang gulo nung yung mga ganong system, yung kukuha ka nga ng valid ID, tapos hahanapan ka ng valid ID. Diba? Ang gulo-gulo niyo. Pero salamat dahil ang kaharian ng Panginoon hindi ganon. Ang kaharian ng Panginoon for you to enter the kingdom of heaven, of God, is just for you to accept Jesus. Tanggapin natin ng Panginoon at magkaroon tayo ng personal na relationship sa Panginoon. That's it. Pero mahabang journey po yun. At habang nag-journey tayo sa Panginoon, dun unti-unting nagpapakilala ang Panginoon. Kasi tayo, hindi na natin kailangan magpakilala sa Panginoon. Matagal na tayong kilala ng Panginoon. Kaya nga tinatawag niya, He calls us by our name. Matagal na tayong kilala ng Panginoon. Alam na ng Panginoon kung nagkakamali tayo o hindi, kung saan tayo mahina at malakas. Tayo ang may kailangang i-develop na makilala ang Panginoong Diyos. And mangyayari po yun throughout our journey kapag hinayaan natin na sa journey natin, isama natin ang Panginoon sa lahat ng lakad natin, isama natin ang Panginoon sa lahat ng desisyon natin. Doon natin makikilala ang Panginoon kung gaano siya kabuti at mapagmahal na Diyos. Kung paano natin siya matatawag na Abba Father. Sa John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Let's accept Jesus po. Lagi nating isama ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, maging maliit man o malaki. So sa gabing ito, gusto pong sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Umawi tayo sa Panginoon ng may kagalakan, may katibayan ng loob at may assurance na ang Panginoon ay mag-iingat, magpapala sa atin sa lahat ng mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi yun yung disenyo ng Panginoon. And let's continue to dwell in the house of the Lord. Kahit yung mga pinapanalangin natin, natatanggap na natin, nagmamaterialize na, magdwell tayo sa kaharian ng Panginoon. Huwag nating hayaan na yung mga answered prayer natin ang maglayo sa atin sa Panginoon. Hanggat nakikita natin na tinutugon tayo ng Panginoon, lalo higit tayong lumapit sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung mga pagpapala na tinatanggap natin sa Panginoon maglayo sa atin sa kalooban ng Panginoon. Hanggat nakikita natin na nagbe-bless ang Panginoon at kahit hindi pa natin nakikita, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon at ang Panginoon ay handa tayong baguhin at palayain sa lahat ng
kaguluhan sa isip ng bawat isa. Let's worship the Lord. Hallelujah.